sa pulpit. Salamat kayo kay actually usa ra mensahe ani gusto niyang magbisaya ko. Panang suwali, no? Wala si Daniel karon. So okay ra nga magbisaya ta. Kay usay mag-English kinamaista usahay kun si Daniel. Magani ka si Daniel. Ana si April. So salamat sa Ginoo no nga gidawat ni Lord ang atong mga pagday, mga pag-awit, mga pagsimba. Kay actually kini atong praise and worship diri sa kalibutan, training ground ra ni. Kanang murag gamansun na taga-tudlo at taga-i-train ta. Why? Because in heaven, yun na revelation, sa langit, 24 hours na ta dito, day and night, ang praise and worship nga gahimuon dito sa heaven. So, dili sa kalibutan palaga ang gatudluan ta ni Lord. Dili ta kapuyan o guide sa Ginoo. Amen ba? Dili ta kapuyan. Dapat mag-guide ka sa Ginoo na ay kalipay ang atong kasing-kasing, no? Nga dili ta mubati og kasakit sa kong tiil, kasakit pa sa akong kamot, ana kay dito sa langit mauna na ang atong activity dito, mga igsoon. So, diyan na ko ang tanan manindog kay mag-ampo ta atong iampo ang mensahe ni Lord. Thank you kaayo Lord sa imong presensya tungod ni anak kasiguro kami nga dili gyud mo labay kawang nga amo karong pagsimba. Dili mo labay kawang nga among pag-andi karon aron ituboy mayaon ka. Kay pasinati ni Lord ang lihok sa imong balang espiritu, ang tingog nimo nga makikinabi kanamo, mag-nurture, magmunda, magmatuto, maghimpit, na usab kanamo Ginoo ano na namong pagtuo diha kanimo padayong magtubo, padayong maglambo, makalahutay kami hangtod sa katapusang mga adlaw kay kabalumi nga hapit kanamo balik aron sa pagpupong sa buhig sa mga minatay busa pinagi sa kaum sa imong mahal nga pulong imo kaming pagaandamon alang ni anang pagtagbo sa imong pagbalik aron maangko namo sa himpit ang imong gisaad nga reward. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan, mamulong ka, iabihan namo ang kasing-kasing among nahuna, among kinabuhi aron musalod sa imong mahal nga pulong karon. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan ang among salabutan, mas giabrihan usab namo aron masabtan namo ang tanan nga imo ipadayag. Ining tanan among gipasalamatan Lord, pinaagi sa gamhanan ng ngalan ni Hesus Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Nalipay ko kay naa si dire karon, si Junjun. Si Jerry, wala ka si Jerry. Pero ato silang i-honor o niya, no, human sa wali. Pero ang lamaw, ginakong pasalamatan tungkol kay ni ang presence ni Lord. Dili nga dapit, no, dili aksidente nga gikan sa syudad ni back to square one sa Balulang. Kay naagoy maayong tumong si Lord din dapitan, no. Alang ni adtong nangutana pag yun, no, until now nangutana pa yun nga, nganong ni awas Balulang kalayo ba kaayo ani, pero naagi tumong si Lord, no. Naay tumong sa matag panahon, sa matag higayon na ay purpose yun si Lord. Amen. So karon naakadidala ni Lord karon sa kanini ami mo reverse na give ni nato. Almost every one of us knows memory verse na ni knows this passage in the Bible. Nga nag-ingon niya sa 2 Corinthians chapter 7 verse 14. Bisan asa makita nato ni, bisan asa madungol nato ni, bisan asa iwali ni, bisan asa nga church, pagmili ga iwali, ingon din na ganina lang ga, pag-scroll ako sa Facebook, na ay nabasa na ako dito lang po, YP, tagaya kapit, yang i-post ito sa Facebook. Ingon niya sa 2 Corinthians chapter 7 verse 14, ingon din ha, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn away from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sins, and will hear their lands. Yung verse na ninato maiso. But once again, once again, we have to tackle it deeply. Kaalon nga madugangan pag yun ang atong mga pagpanabot ni ini nga mga butanga. Mas ato ning
titulan nato, Return to God. Balik sa Diyos, return to God. Nganong mo balik man ta, nganong mo return man ta, ngadto sa Ginoo. Ino nang Jeremiah chapter 24 verse 7. Tanawon sa nato, dalikatan nato ang Jeremiah. Aron makita nato unsa ingon diha sa 24 verse 7. Iyon din niyo, then I will give them a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return to me. Take note, return to me with their whole heart. So, kinahanglan, Kristiano naman ko, anong mubalik pa mo ko nga, niya naman ko sa sulod. Pero ngayon, padayon taay ni karon nga atong isugutan sinsilyuho nato ni pag-ayo. Why? Ngani ipabalik ta? Because even in Jeremiah chapter 18 verse 15, ingon dito, we easily forgot the Lord. Dali kaayo mahikalimot. Tanaw na to sa ingon sa 18 verse Jeremiah verse 18:15. Because my people have forgotten me. They have burned incense to worthless idols, and they have caused themselves to stumble in their ways from the ancient past to walk in pathways and not on the highways. Ang mga katawhan sa Diyos, dali, malimot, bungaw. Ang mga katawhan sa Diyos. Doon ay duha kabutang na makita nato niini na passage nga atong gibasa mga igsoon. The first one is, there is a conditions. Doon ay, when we decide to return God, doon ay condition yun na siya mga igsoon. And the second is, there is always a result. Na ay condition, na ay resulta. So, dinhi mga igsoon, makita nato ning duha ka butang. So, we have to return to God. Nganong mabalik magita sa Diyos, ako lagi kay mo, dali kay ta makikalimot. Once malimot ta sa atong Ginoo, diretso, immediately, go back. Go back to the presence of God. Nga naman, aron dili malangan, pag malangan man God, Satan can easily take advantage. Maka-take advantage si Satanas. Magpugas yung daghan kay mga strongholds sa atong minds. O paningkamutan na, nagili kita makabounce back, dili ta makabangon. Nga magpabilin ta kung nahapla, nagang-out ta, magpabilin na lang ta nga, naghapla, nagili ta makabangon. Malay gusto sa demonyo. Pandili nato na tugutan, mga igsoon. That's why the Lord is calling us to return back or to go back to His presence. So, dili karon how to return, how to go back to God. First is, there is the conditions. No? First condition is we have to remember. Ingon nila, if my people, if na ay condition, kung ang akong mga katawan, kay malutong nga igsoon. Kanini ang gisulti ni Lord sa panahon nga human nagtukod ang templo. Human nagtukod ni Solomon ang templo sa Israel. No? Nagikan gibihag ang mga Israelita, gipabalik sila sa ilang dapit, niya ipatukod ni Lord, galing wala na human ni David, si Solomon ang nagtiwas, and during the time nga na human na, pagtukod ang templo, that was the time na gidedicate na dayon ni Solomon ang templo, ang church. Kaya yung i-dedicate na pa din. No? So, imagine that, sa mga previous chapters, nakita nato nga, ang ilang celebration is 7 days. Kung ang ilang dedication of the temple is 7 days also. Pito kaadlaw nga, nag-celebrate sila. Pito kaadlaw nga, in the middle of the temple, gidedicate nila ang Lord, ang maong templo, tigumanan sa mga katawhan sa Israelita during those times. And when, sa dihan nang mauli na ang mga tao, nakigstorya si Lord kang Solomon, ug mao ni sulti ni Lord. Nganong nakigstorya si Lord, mahitungod ni ini ngadto kang Solomon. Why? Because God is omniscient, omnipotent, He knows everything, and He is an all-powerful God. Kabalo siya sa tanan, nakita niya ang tanan. Moabot yun ang panahon na mahikalimot yun ang mga katawhan sa Israel. That the people of Israel
will come to the point nga maglimot sila sa ilang maker, sa ilang creator, sa ilang Diyos. So makita nato, who are those whom God calls as my people? Israel. Mga Israelita. The nation of Israel. The people that dwells in the nation of Israel. But actually, ang mga nation outside from Israel is considered Gentile nation. Amen. So, Philippines is a Gentile nation. And we are here in the Philippines, we are Gentiles. But praise be to God, because the message of salvation has come to the Gentile nation, and one of the Gentile nation is Philippines. That's why there is sa Pilipinas, daghan na, mituo kang Ginoong Hesus. So, bali, ang Israel is God's people. But the nation outside Israel, the people living in the Gentile nation that believes in God, believes in the Lord Jesus Christ, believe in the Holy Spirit, are called spiritual Israelites. Amen. So gitawag kita, dili kita Israelites, dili kita lumulupyo sa Israel, pero gitawag kita na Israel, spiritual Israelites. Why? We believe in God, we believe in the Lord Jesus Christ, and we believe in the Holy Spirit. So no matter who you are, nominal, professing, because daghan nominal Christians, daghan sa professing Christians. Amen ba? But I believe in the Lord Jesus as Lord, as God. And most especially we Christians who receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of our lives. We are considered spiritual Israelites. So if my people, inay mo dapat katawhan, so usaman di ay ka nakatawhan sa Diyos, ni alang kas Pilipinas, but you are one of God's people. You are one of God's people. So dili karon mga ison, if my people, no? Ingon dili, if my people who are called by my name, we were called by the name of Jesus Christ. Ingon ang pulong sa Ginoo nga tanaw na tuon sa ingon sa pulong sa Ginoo sa diyang gitawag kita sa iyang ngalan. No, ingon din na sa Isaiah chapter 42 verse 8. Dili na lang nato. Basahon kay malangan ta mga igsoon. Really, I am the Lord, and that is my name. I am the Lord, and that is my name. Isaiah chapter 42 verse 8. So meaning, bisan kinsa nga nagdawat kang Ginoong Kristo nga Lord and Savior, then you are one. You are one of God's people. Katawhan ka sa Diyos. Apil ka aning gisulti ni Lord kang Solomon. Sa diyan gisulti si Lord kang Solomon. Gipasidan-an ni Lord si Solomon. If my people, kay kabalo si Lord, maabot ang panahon, malimot din ang mga katawhan sa Diyos. So, apil ta. Sa diyang niingon sila, if my people who are called by my name, by my name. So, mga galing importante yun ka ay may soul na ang Kristohanon magtupok yun sa grasya. O kahibalo, mahitungod kang Kristo Jesus. Di kinahanglan ka ayaw may soul na magtupok yun sa kaalam o grasya kang Ginoong Hesus. Na si Ginoong Hesus, mao ang Diyos, mao ang magluluwas sa kalibutan. That He is the Savior of the world. Oh? Sa 2 Peter chapter 3 verse 18, kaganina na dimension dito na that we should grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dahil dili lang taman nga nakailata kang Ginoong Hesus kung dili kinahanglan usab nga masinati
yun nato kung unsa siya, kinsa siya, unsa iyang tumo, kung unsa iyang giandam alam sa iyang mga katawhan. To all God's people. So if my people who are called by my name, so kita mga katawhan sa Diyos, the problem is, ang unsay kahintang sa mga katawhan sa Diyos karon. Kaya nag-iwas Jesus sa Luke chapter 6, verse 46. You call me Lord, Lord, but you do not know what I am telling you, what I am saying. Nagtawag ka kanako nga Lord, imo kong gitawag nga Ginoo, Ginoo. Pero di malagi ka gatuman. Dili malagi ka gatuman sa akong sulti. Luke chapter 6, verse 46. Mao siya ang problema ng igsoon. That's why, giindan ta ni Lord, return, go back, balik sa Diyos. Kaya kalimot na ta nga igsoon sa akong Ginoo. Sa sinugdanan na gibati nimo ang dako kaayo nga gugma diha sa pag-alagad kanako. Nganong karon nabugnaw ka, nganong karon nganong gapalayo ka, nganong nahikalimot ka kanako. That's the first one that we need to remember, that we are God's people. So therefore, kay katawhan ta sa Diyos, always think what is happening. Kung sa kakahitabo sa atong Kristiyano na kinabuhi. Kung nakita nato nagkamalata, nagkaliyata, nagkalayo ta, ibig magkalayo sa kadukayan, sa pagpangalagad, o pagsimba des Ginoo, nagkalayo hinoon, may isod sa din ato nang makita, ma-analyze nato, ma-realize nato, unsa ni akong kahintang karon Lord, then go back, return to God. Kaya mauna ingon niya. And then the second one, under sa conditions. That there is conditions. The first one is remember. The second is repent. Dili karon nga igsoon. Ang mga katawhan sa Diyos kinahanglan gyud nga maghinulsol, no? Siguro mayon nga dili naman kinahanglan maghinulsol kay naghinulsol naman po atong yang Ginoo. Repentance is not just a one-time event, but it should be a lifestyle. Why? Wala may laki nga Kristiyano. Kanunay mas hiyo, kanunay makasala. Sa una-una, sa puno, sa buhat. Many failures. Mapalpak ta. Kadaghan ta mapalpak. Kanang dili pagsimba, dili pag-ilang sa Diyos. Dili pagtuboy sa Diyos, dili pagsimba sa Diyos. That's the sin. So the second is we need to repent. No? We need to repent. And what are those things na atong angayan hinulsunan? Daghan kayo mga igsoon, angayan natong hinulsunan. No? Ingon din ha, if my people who are called according to my name shall humble themselves and pray, seek my face, turn away from our wicked ways. Upat ang atong hinuon, no? In order to return, in order to go back. So how can we repent? Usaon pag hinulsol nga igsoon, it takes humility. Humility shall humble themselves. When we desire to repent, walay lain nga paagi sa paghinulsol. Mag-humble down ourselves. Magpaubos ta di atubangan sa iyo. And acknowledge, Lord, kanunay ko makasala. We need to humble down. Humility is the road to repentance. Repentance na igsoon kay wala namang laki na ito kalilit makasala. Makasala ta kanunay. Muli mo sa kabutang na gusto ni Lord mo na ito in order to be able to go back, to return to Him. To return to His presence. Pati nga lang tangan ng mala ang atong prayer. Why? Because maybe we are too proud. Pride is the opposite
of humility. Imanan na nato mga Yesus. That's pride. Ato ra ba atong ipang pahid ni sa mga katawan nga wala nangalagad sa Dios. Pero we are God's people. Kita ang giingnan ni Lord ani. Because most of the times we are too proud of ourselves. Na kung magpasigagbo na ta, we tend to judge others. Maghukom na rin ta sa uban, may pa ko kaysa ila. Mga self-righteous na dahil. Look at those professing Christians, nominal Christians, na nanglingkod sa pangagamhanan. They are Christians. They were Christians. They believe in Jesus. They believe in God. They were also Christians. They call themselves also Christians. But kung saan nahitabo karon sa atong nasod? They were Christians. They believe in God. Grabe mga Igsoon, nakabasa ko kaganina, nakagalikyan ko. We pay taxes to the government for the welfare of our nation. But some, ang uban nagpahimulos ni Eli. Pipila katao nagpahimulos ni Eli. And here comes all the citizens of the Philippines. Bisan sa pagkaon, gamatoy nga pagkaon, waan pala ang tax. Everything that we do, everything that we take in, waan ang mga taxes. Ay. And then the government offices religiously deduct. Deducted ka na sa mga payroll. Magkaon na sa tindahan, magkaon na sa mga mall, dagko ay lang ng mga taxes. Ay. Thank you, Lord. Love mo ang Pilipinas. Gigugmanin mo ang Pilipinas, Lord. Huwag kayo itugot mo na na-expose kini lang mga hutanga. Aron matuldukan. Kaya unless dili siya ma-expose, magpadayon ka na sekreto nga activity in the government sa nanglingkod sa pangagamanan, magpabilin ka na kasikreto, padayon nga magpadayon ka na. Gitugot ni mo, Lord, nga ma-expose para maperyodahan, matuldukan. Bitan awang karon nagkapulikin na ang tanan. Sakit kaya akong dughan ngayon, Sol, kay ato mo sa kaisano, na ako'y nakitaan dito, nag-istorya mi, na ato igsoon nga nagtrabaho nurse, o nagtrabaho sa gawa sa nasod. Yun siya. Time na nga mag-vacation siya. Kaya ang mga workers dito, every 2 years, umuwi yun, mag-vacation. Pero, na-refuse siya na mag-vacation. Why? Kaya siya, dili kong ulit sa Pilipinas. Kung ano naman, kahit tungkol sa kahintang na unstable ka ayon ang kahintang sa Pilipinas, tigil ko ganahan mo ulit. Ay, asa naman, love your country. Love your country. Your country, men. No, giagap taan na sa gikan bata panggamay. Na honor your countrymen, honor your country, love your country. Karon managbaho din sa gawas na dili ganahan panguli kay tungod sa unstable situation sa nasod sa Pilipinas. Isakit ang mga pagkalugar pagkadumog na ito mga Igsoon. Ha? Praise the Lord. Inan ako siya, sandi lang. Base, usang ka nga makatabang. Ayun siya. Bitaw, makatabang bitaw, kadagko kay mig kabayaran ng mga taxis sa among pagpanarbaho diri. Mga taxis na dagko ay patulong sa Pilipinas, unya, Pilara katao ng pahimulos ni ini. Dili actually. Seriously, we pay taxes for the welfare of the countrymen and for the welfare of the country. Para nga may mo haruhay ang atong
dagan kinabuhi dili sa atong nasod kapag maglakaw ta sa dalan di ta maglakaw nga tapisaw sa tubig, no? Kaya di ba kaya mga government projects ito mga kwan para haruhay ang mga lumulupos nasod sa Pilipinas. But look at the situation, klase-klase ang crisis, political crisis, ika na. Grabe, kadaghan sa crisis. But the one who sits on sila mga igsoon, hallelujah. They were professing, they were claiming that they are Christians. They believe in God. Tagko mga kay sila o mga put up, mga kanang ipang butang sa ilang mga dagko nga mga simbahan. Sana kanang ben i-anunsyo na yun nga si Takulano. Nag-donar o million. Because they were professing Christian. They were claiming that they are Christians. They believe in God. They believe in Jesus. But why is it, mga isul? Why did the nation suffer? Because of sin. Sin. Because of pride. That's the number one na sin. Pag naan ang garbo, mga isul, and to think na dili lang sila, even sa mga kadagkuan, sa mga pundok, sa mga Kristohano, look at those big churches. Salita mo, started right, nagsugod sa maayo, but ended up wrong. They were building their own kingdoms instead of building the kingdom of God. Grabe kayo. Nagsugod sa isakto. Building the kingdom of God. Pero sa kadugayan mga iso, imbis ang kingharian sa Diyos, ang i-build din sa ita, ilan ang kaugalingon ng kingdom. The twist, mga iso. To the extent ka ang mga leaders, mura ng mga celebrity, that the people, the members of the church should bow down. Kasi silang applause. They cannot go up on the stage kung wala'y applause. Naunta ang applause para lang kang Lord. Dili para sa tao. Dapat para kang Lord ang papak. Pero ang mahitabo mga igsoon, this is one thing na gusto sa Ginoo. Hinusunan. We need to repent. Pumunta ang leaders, makahibalo lang. Usahay mga iso, ipang pahit manato. Pagganto sa mga tao, ng mga unbelievers. But actually, kita ang mga believers. We who believe in God, we who believe in Jesus Christ, kita ang isultian nila. If my people who are called by my name, by the name of Jesus Christ, humble themselves, instead of exalting themselves, exalt God. Exalt God. Ipadaplit. Hallelujah, Jesus. Tanaw na gulang ang mahitabo, forsaking the truth for the sake of unity, ipadapling ang kamatuuran. The truth that comes from the Word of God, the truth that comes from God, ipadapling. Basta lang magkahiusan na for the sake of unity. Unity in what? Unity in physical, but not in spiritual. Makita lagi, visible kayo nagkahiusan ta. Physically, nagkahiusa ta. But how about spiritually? Nagkahiusa magiging tinuod. Yan sa espirituhan ng buto. Sakit kayo palandungan mga igsoon na makahilak ko during my quiet time. Lord have mercy. Forgive us. If my people, timan na ito mga igsoon, tanang tao ginagna sa Diyos, pero dili tanang tao gitawag nga katawhan niyo. Not all people call God's people. Only those who believe in God.
Only those who believe in Jesus, ug daghan kaayo nagtuo kang Kristo. So we have to repent the eye. Dili lang ang mga Israelita ang gisultian ni Lord during the time of Solomon. Pero kita gisultian tamang isulti. This is also applicable unto us today. Tanaw na to. Klase-klase mga igsoon ang gahatod sa ato na kapasigarot. Kung maalaman mo na ta, daghanatag na accumulate, we tend to brag. Sakit na astungan ni Lord. Kung dako na ta posisyon, we tend to brag. May pako kaysa iya. May pamih kaysa ila. Pride is the opposite of humility. It takes humility in order to repent. It takes humility. And then the second is pray. Prayerlessness is sin also. Ang dili mag-pray because praying is talking to God. Praying is calling upon God. Panawag sa Diyos. Sala din ang dili ta manawag sa Diyos kaya asik murag kaya na ito kung wala ang Diyos. Kaya na natin dumalang na itong kinabuhi sa wala ang Diyos. Sala igsoon kung dili ta manawag sa Diyos, dili ta mangampo. Kay murag we do not acknowledge Him that He is the creator of all things, the heaven and the earth, that He is the creator of these things na nakapuno nini ng kalibutan. We cannot cry out to God. It's a sin. Bisan nakita na nato nga murag atong kinabuhi kaya bukat na dili lang gyapon ta ka-pray because we are too proud. Proud kaayo ta mga igsoon sa atong kaugalingon nga maglimot na ta we easily forgot the Lord. That's why we cannot pray. We cannot humble down before God, before God's presence. Di ta ka panawag ko Diyos. Tanawag ko may isun. Magtahi-tahi ng may isun kung we are too proud. Mo-follow na lang dili na tagalahan ug ampo. And prayerlessness is a sin. Kay dili na isulti ni Lord na kung ang opposite ana okay na. Meaning isulti na ni Lord tungod kay kung opposite ana sa lapit na disobedience. Disobedience. Klaro kaayos nga tanan sa unang panahon. Sa panahon ni Solomon mga iso na daghan kaayo sa atin, Lord. If you will obey me, I will bless you. If you will disobey me, I will not bless you. Kung mo-obey ka sa akong panalanginan ta ka, kung dili po ka mo-obey na ako, dili ka panalanginan. Kung naisulti ni Lord, dito sa panahon pa, ni Solomon na gi-aware niya, giwaningan niya ang mga katauhan sa mga Israelita during those days. Do you think we are exempted? No! No! Dili tayo exempted, mga Ison. We are God's people. We are God's people. Mga katauhan to sa Diyos, dili tayo exempted. Ngayon siguro ito na katurang panahon, katurang mga Israelita sa panahon ni Solomon ang isultian ni Lord, no? Bisan kita isultian taan ni Lord. If my people who are called by my name, my people, humble themselves. Matingalan ka mga isog nga nung hagipot man yun, nga nung hantumaot ramang yun ha. Bago nagsweldo, nga nung kulang ramang gihapon. Grabe lang nga kamas-kamas, kulang ramang gihapon. Maybe because you do not pray, you do not acknowledge the Lord your God, the creator of heaven and earth, the creator of all the things that you need. You did not acknowledge Him. Wala di mo i-acknowledge ang Diyos na nagbug na sa tanang butang nga kikinhanglan ni mo. Humble themselves, pray.
And then the third is seek my face. Nganong pangitaon man nato ang naong sa Diyos. In Isaiah chapter 59, ino nito may iso, dili man mubo ang kamot sa Diyos. Nga dili siya makatabang. Tanaw na ito ang 59, verse 1 and 2. Dili mubo ang kamot sa Diyos nga dili makatabang. Di po siya bungon, nga dili siya kadungog. Inig panawag ni mo, inig ampo ni mo, inig cry out ni mo, dili po siya bungon. But it is because of your sin. Nga iyang gilingaw, ang iyang naong, that His face has hidden from you. Why? Nga nung ilingaw ni Lord ang iyang naong, kay He is too holy. God is too holy compared to us. Ilingaw na, nga naman, dili siya kaharong. He cannot look at us nga hugaw, bulingit, puno sa sala. Pero He is always willing to help us. He is always willing to save our soul. Kaya mawala siya ang original purpose why He created mankind. To allow us to live together with Him in heaven. Siguro may nga lonely si Lord. Lonely si Lord sa langit. Nga kinanglan yun nga, ubanon niya ang tao dito magpuyo sa langit. Kaya kung walay tao magpuyo dito, lonely siya. So, walay mo kibrang. Walay mo kibrang sa pagka-Diyos sa atong Ginoo. Magpabilin siya nga hari, magpabilin siya nga Diyos. Whether we worship Him or not, whether we serve Him or not, walang mawala. Magpabilin na siya nga Diyos. Pero sa ato, may isod ako kay mawala. Why? Ma-forfeit na ito ang promise niya. Ang original plan niya nga mapuyot by sa inarian sa langit. Seek my face. Anak si Lord. Pakita ang akong naong. Kay gilingay ko man kaya ko kaharungutan ang inyo kayong gaw mo because of sin. Kung ito lugar na itong mga igsoon, nga dili na mo tanaw na lang si Lord. Hantod sa hantod, tungkol kaya siya kaharungutan ang nato. No. Dili na itong ulatong mga igsoon, while there is still time, we have to repent by humbling down ourselves and call upon Him. Cry out, pray, and seek His face. Lord, dili na ako kagaka-feel, dili na ako kagakakaptan. Gapangapakapan ako, Lord. Dili na ako kakasabtan ang akong kinabuhi. Mala as in malalak ay ko, Lord. Dry as in dry. There is something that I keep on chasing. But as if I am chasing against the wind, hangin, dili na akong kakakaptan. Sige kong pangapakapa, dili na akong kakasabtan kung usang akong gusto. Ikaw naman di ay Lord, because ikaw ang kahuganan sa tanang buta. Ikaw ang kahuganan sa tanang buta. Dapat kong mga pagutan ng Jesus sa ibig ko, ano Lord, special. Hindi ko, Lord, ngano. Dagan kong pangutanan. Dili na akong kaya, dili na akong kaya. Kaya dapat naas siya. Siya dapat ang lumalaan eh. Dagan kong mga pangutanan ng Igsoon. Pero ang katubagan sa daghan kay nga mga pangutanan ng Igsoon, gitubag ni Lord completely. Karong mga panahon. Murag Solomon. Ikaw ang sundan ni David. Pero si Solomon maday ang mutiwas. Solomon maday ang mutiwas. Sa diyan nasabtan ako mga igsoon. Nalay ko pa sa iyo sa Ginoo, Lord. Sa iyo ako kay wala gid ko yalamag. Wala gid ko pasaylo ato kay katawahanon kay nako dungod dagtus katawahanon dagan kay kung mga pangutan. And thank you kay Lord nga imong gitubag ni.
Kay never had came into my mind nga moabot ta diri sa balulang. No? Wala gyud mi abot bisan sa damgo na lang nga moabot ang chisles diri sa balulang. Pero Lord, truly you're 100 steps ahead of time. You're 100 steps ahead of time. O kabalo ko dili aksidente. Dili aksidente nga niabot ang chisles. Dili sa balulang. Dili man siguro kaayo nato masaktan sa pagkakaroon po kay pagkubara. Pero maabot gihapon ang panahon nga makaingon ta, bantura, busa di ay, ayan ito makailangan ng Kristo. So humble ourselves, pray, seek God's face. I would like to challenge everyone. Sa panahon ng murag mala, pagkataag yun, ang Lord service. Kaya iyang ilingaw hindi siya kaharong dito. Ito kaayaw mga salat nato nga nahimo. Turn away from the wicked ways. That's the fourth one. And there is a condition. Turn away from the wicked ways. Usaman nga mga wicked ways nga nahimo. Na-mention ako kanina, pride. If there is pride, we tend to criticize others. We tend to judge others. Kung nakatay, kung mapagarbuhon tamo, huwag na nahin sa ating sikataw. Because we tend to put ourselves in a pedestal na murag na ta sa ibabaw niya, look down na nahin sa that's a sin. Sala na siya mga igsoon. Mulok down sa mga gitawag sa katilingban ng mga makasasala. Kaya mag-una-una ta nga mga kita rang makalangit sila dili. We tend to judge. But life must go on or still going on. Ang kinabuhi. Wala ka kayo malo. Basta sunod bulan, sunod tuwing ikaw na po'y magluya, sila na po'y malasi. Basin sunod tuwing ikaw na po'y mabiya sa pagtuo, sila na po ang makasunod. Kung sila na po ang dasi. Yun ang Bible, no? The first shall be the last. The last shall be the first. Basta dili ang ngayon magpasigaan po mga igso. Instead nga mo bragta, maluoy ta. Maluoy ta. Kaluoy. Kung ang tinuan na kaluoy, may igsoon, should take a step to reach out them. I-reach out sila. Dahil kung sila sa tilan sa Diyos. Instead, i-chance sila. Instead, man sila, mga nagta, pero gina sila, may kay makalagit yun ni. Sakit kayo na sa dughan, may igsoon na madunggan ako ang mga state. But we are accountable to them. Accountable ta kita may paninglan sa Diyos. Sa inyo sa isig. Mga mantay silang wala ninyo sulti. Paninglo na po ang ilang dugo. Kanino? Watchman. Siya, paninglo na po. Kayo na ka nagsulti. So instead of judge them, we have to reach out to them. Ang Diyos wala nagpili mo yung soul, makasasala ka, tarong ka, dato ka, publika, inila ka, liling ka, ultimo ka, tinamul ka, wala nagpili ang Diyos, anak. Ang i-design ni Lord, na mudul ka mapausahan kanina. So we as Christians, it is our role, instead of judging those, ato yun na, ato silang imbayito, ato silang sultian, ato silang paibaluon, nga doon na maayong balita. O katong mga Kristohanon po nga nagkaluya, do not judge. Ayun sila hukmi. Siguro nagkaluya lang sila po sa
kahintang nga, sometimes kahintang sa tao, kalisod. Nga, usahay, mas matutal ng class, kalisod, labi na karang panahon ng mga igsoon, sa kahintang sa nasun sa Pilipinas na ang pobre, kasabot ka pobre, niya ang dato, kasabot ka dato, inagin na ng lingkod sa hukong, sa mga kamahalan, at sabot ka dato. Uli na pobre, taxpayer. Ginagmay nga tax pero gatultulog bahayan sa tax. Imbes nga mo asenso mo sa mga tinuod ang kalubong. Inanda ka hintang. Sa mga katawhan, there is Pilipinas. Yung gusto daw, pamilin na diri. Gusto daw, pamilin na diri, hindi na kalibutan. Si Jesus naman maka-awas na to. Ni kahintang na diri yun. Dili mas matutal. Kahintang na to sa Pilipinas. Hallelujah. So, yun yun. Humble, pray, seek my face, turn away from their wicked ways. And the second one, na nakita natin is verse 1. Kung matagpo na niya yung kondisyon ng Isunod sa mga katawan sa Diyos. Kung nagpaubos na ang mga katawan sa Diyos, may Isunod, yun na siya, are you here? Diba? Maminaw ko. Kaganila, ibasa na ito ng Isunod sa Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. You know, it is because of your sin that my ear, no, ang akong idulog, dili kadulog sa imong mga pag-ampo, kay tungod sa sala. No? So, makita na ito ng Isunod nga, bihaan di ay, no? Do, tanawa na God. After humility, then pray. Lisod ka ha. Lisod ka mag-pray kung dili ka humble. Lisod ka ha, pangitaon ang nawang sa Diyos if we are not humble enough. Especially karang panahon na nga, kada ditong busy kayo ang tao. Actually, hindi man busy ang tao. Ang kakabisihan din sa tao actually. Hindi naman mga gadgets. Mga gadgets ramay isod, yun ang kakabisihan sa tao. Hindi ko na busy kadaghan kayo trabaho. No? So, we have to turn away from our wicked ways. Kung atong isa-isahon, pride is only one. But, daghan kaayo wicked ways sa mga katauhan sa Diyos. Take note, God's people, mga katauhan sa Diyos ang isultihan animation. And what are those? Not only pride. Because if there is pride, self-righteous lang tao. If there is pride, critical sphere lang tao. If there is pride, judgmental lang tao. And the second na wicked ways is idolatry. Well, siguro ay wala naman din nagsilmaan ang mga Diyos, mga kuwan din ha, at mga estatwa. Wala naman ni anak. But, kabalo ba ito mga Igsoon, idol is anything that you put first before God. Idolatry. Pwede nga gi-idol mo imong asawa, pwede gi-idol mo imong bana, pwede gi-idol mo imong anak, pwede gi-idol mo imong kawalingon, pwede gi-idol mo imong opisina, imong eskwela. If you put first before God, if you put those things first before God, nga naman, kung imo na siyang i-plaster, labaw sa imong Diyos nga puhili, imo nang gugulan o taas na panahon. You have to put your majority of your time in it. Di ba? Kung trabaho, kung Diyos ni mo, imo trabaho, dili nakahalos matulog. Dili nakahalos mapahulay. That even, there are times sa malimot na kaog-kaon, tungod sa kay Diyos ni mo ang imong trabaho, ang imong opisina. Inana ang pagtratar sa Diyos sa mga idols. Na kung anything, tanawa, most of the idols sa mga tao karon is gadgets. Diba?
Most of our times, na-spend sa gadgets. Malimot na tagkaon sa highway. Wala tayo undang duo. Wala na tayo mahimo nga trabaho. Sige ra gitag dungo. Sige ra gitag dungo. So may tawag ana, idols. That's idolatry. Because idols, anything that you put first for God. Ikaw po asawa, kung nagsige na pagkabantay sa imong bana, huwag na lang imong oras ni binantaya sa imong bana, mahadapit pa yung bana nagtrabaho, bantayaan mo imong bana, dili na niyo mahimo ang imong trabaho sa imong balay, dili na niyo matiman ang imong mga anak, kay nagsige na kagbantay sa imong bana, ga-idolize niyo imong bana. Anything you put first for God. Anything wherein gibuhusan nimo sa halos tanan ng oras, panahon, emosyon, tanan, kusog, strength. Kung imong gigugulan na halos tanan dito na lang, idols na igsuon, idols na. That's idolatry. That is to be considered one of the wicked ways. Biyaan daw na. God is a jealous God. God is a jealous God. And He is all the right to become jealous sa ato. Ano man, He's the maker, He's the creator. So, nagbugna sa imo, good. O nga, ang lain lugar mong palabihon. Na siya man nagbug na kalimo sa nagutang ang gikinahanglan nimo, siya ang provider, siya ang savior, siya ang nagpakamatay sa krus, dili ugar siya. Wala ugar siya katungod namang silos. He has all the right to get jealous. Kita nawa, siya ang tanan na nag-provide nimo. Here comes. Tuwaan imong panahon sa lain. Tuwaan imong tanang oras sa gadgets. Tuwaan ang tanang oras nimo sa trabaho. Di na ka mauli. Ito na ka mapuyo sa opisina. No? Mga ilana, mga iso, let's consider the wicked ways. We have to depart from it. Diyaan na ito ng ways of life. Kay dili mahimaya ang Diyos. Hindi mo tingala ka, ganong hagipot man. Why? Tanawa, una sa tanan, dili kaharong si Lord. Kung dili kaharong si Lord, then, dili siya ang iyang relationship with us is not smooth sailing and apektado ang tanan. Tanan, kung ang magtaayon, mag-away, dili mag-tinanaway, dili no, kanan, kisay magtaayon dili. Dili mag-tinanaway. Di na siya ganahan matimali mo, siya po siya ganahan matimali mo. Di siya ganahan matimagbalay. Di siya ganahan makatiman sa tanan nga ngayon atimanunon. Why? Dili smooth sailing ang relationship. Dili smooth sailing ang relationship. So, lingunana po, can we imagine kung si Lord dili kaharong sa ato because sugaw kahit ako no kasala? How can we expect the blessings to overflow? Diba? Manang matilala ka nga, ang wihit mo yun, ha? Grabe, kamas. Kulang, grabe yun, ha? Igsunin check ang imong relationship diha sa imong maker, diha sa imong creator. Abi na ito, kanilang kalimutan, ganing mga tao na wala pa nangalagad sa Ginoo, kining mga tao nga wala pa nagsimba sa Ginoo, kining mga tao nga wala pa nagdawat kang Christmas kay kang Ginoo manluluwas, mauni sila ang gisultian ani, no? Secondary lang sila, but the first and foremost gisultian ni Lord ani is God's people. Unless dili sila mutuo ang Kristo, dili sila matawag. Pero kita, nagtuo kang Kristo as Lord and Savior, died on the cross, we are considered God's people. And we are the ones na gisultian ang mga is. Then, hindi siya, ay padayon. Ay, kung maghambol mo, kung mag-ampo mo, kung panitaon ninyo ang akong naho, kung biyaan ninyo ang mga wicked ways, ang mga gawi,
nga dili makahatag kay mayaan gani. Then, I will hear. Ay, ako makadungog. I will hear from heaven. And second, forgive your sins. Ay, padayon. Ay, padayon tapasan mo. And will heal our land. He will hear our prayers. Ay, siya mga minaw. And then, He will forgive us. And then, He will heal our land. May siguro nga, o tanaw, makita nato ang kahimtang sa atong land ngayon. What happened to our land? Tanaw, mo lang na ay hagipot. Why? Gamay na gani ang mga tao nga naghimo sa pananom. Because, tanan, gusto mo yun na, manarbaho yung haruay, aircon, di ba? Gamay naman lang yun ang manarbaho, mga nanom, magtanong, di ba? Mag-umak, gamay na lang. Yan, nakahiwala kita ngayon son. Praise the Lord, hallelujah. Nakahibalo kita ngayon son na tanawan, nihit, kay gamay na lang gani ang mga mananumay, unya, dili pa yun produce o kaning bountiful crops. At kanang dili ka produce ang atong land o kaning mga lagot mo, mga pagkaon. O tuwad na siya kay low supply and demand. Diba? Matigal na, mahal, kayo. Tuwad na sa low supply and demand. Ug ng low supply and demand ng po, kaya nga itong land has not been healed. Mo gani uso na ron nga flavoring lang. Yan ang juice. Pineapple juice. Pero actually, gipitik-pitikan lang itong pineapple lang. Dili tubutangan og tibok nga pineapple kay daginuton kay low supply and demand. So, basta kay mauna pineapple juice na. Pero flavoring lang itong gibutang. You see? Ako, siguro ginigakamension ng Jollibee, no? Tara ba kita yung manager nila sa Jollibee? Sorry kayo. Beef steak. Are you sure? Na pure ganda siya. Genuine ganda siya. Low supply and demand. Why? Because the land was already contaminated. Natanaw, the air that we breathe, the food that we eat, the water that we drink, the water that we drink. Tanawa ang issue karon. Gamay na nagapangaon sa mga because of the issue of the water that we drink. Why? Because actually, back to square one, tungod gyapon na sa sala, yun actually. Why? Because of the land that has not been healed by the Lord. Na imagine na yung mga ison, kung kini is